Let's talk more about this with Comelec spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Spokes, thank you for joining us. Magandang umaga po, Sir Diego, Ma'am Angela, at sa lahat po ng ating taga-subaybay sa branch. Good morning. Alright, Spokes, let's get right to it. Go ahead. Oo, may data sa po ba tayo, Spokes, kung ilan na po yung mga insidente ng yung total na po na number no, as we speak, yung election-related violence na naitala po at gaano po ito kataas kumpara po noong nakaraan na eleksyon? Opo, meron na pong initial na bilang at ito po ay pang-pito nga po itong nangyari kay Vice Mayor Omar Samama at kung ikukumpara po natin nung nakaraang halalan, mababa po talaga ito. Kaya nga po ginagawa natin ang lahat ng pwedeng gawin para po wag nang tumaas at hanggat maaari po mapababa natin ang mapababa ang mga election-related incidents. Yes, Spokes, sabi nyo nga, medyo comparatively sa previous election, medyo mababa ang bilang ngayon ng mga violence related sa election. Pero are we still looking at the same old hotspots po this year, this coming election? Tama po, yung nilabas po namin ng mga areas of concern noong February 2, primarily ang basis po niyan ay historical data, yung mga dati ng naging areas of concern. Kaya nga po 38 po yan na nasa red category, kung saan 32 po ang nasa farm at yung 6 po ay nakakalat sa Luzon at Visayas. Kasama po dito yung Dato Piang Maguindanao na naka-red category na since February 2 pa. Ayun, so yung ano ba yung consistently Spokes, yung mga number one dyan sa ating listahan na sa mga hotspots? Opo, lagi po talaga yung 32 sa farm, kasama po yung sa lahat ng lalawigan mula Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. At ang maganda po dito, wala po kaming nakita. Dati sa Tawi-Tawi ay meron, ngunit payapa po ang Tawi-Tawi. Yan po ang nakakatuwa. Kaya sana po, pasudurin po, wala kaming nakikita na problema sa Tulu. Kaya sana po magtuloy-tuloy ang ganitong mga efforts natin. Oh, Spokes, ito nga daw po nagiging problema dun sa mga naitatalang election-related violence sa ilang mga hotspots na lugar ay may mga nadadamay daw po ng mga bata, ng mga hindi naman, wala naman po talaga kasalanan. Ano po ba yung limitation din ng Comelec pagdating po dito sa issue na to? So po, ang mandate po ng Comelec talaga, kaya kami nag-deputize para masiguro masagawa ang halala ng maayos at tahimik. At kasama po sa pinangangalagaan ng interes ng Comelec ang lahat ng Pilipino, kahit pa hindi kayo botante. Dahil interes po ng halalan, interes ng bawat Pilipino yan. Kaya po makakaasa kayo, lalo na dito sa Dato Piang Maguindanao, ay itataas pa namin ang antas ng aming security preparations dyan. Ayun. And have you guys met with PNP na rin po para po ma-secure po yung natin, madagdagan po yung seguridad dun sa mga election-related hotspots po natin na areas? Regular po ang pagpupulong ng Comelec at ng PNP. Weekly po itong nagaganap. At kung meron nga po mga insidente, may pocket meetings pa po kami, bigla ang meetings. Kaya po tuloy-tuloy ang validation, tuloy-tuloy ang calibration ng ating responses. Ayun, Spokes, taking this opportunity na rin, ano po ang update natin sa umiiral na gun ban? Ilan na po ang mga violators na nahuli? Opo, 1,250 plus na po ang mga nakuhuli sa gun ban-related incidents at pati na rin po yung mga armas na nakuha halos umabot na po sa 2,000. Yan po ay datos kagabi, kaya nga po inaasahan po natin. Sana po, ating mga kababayan, pakinggan nyo na po kami. Huwag nyo pong ilabas ang inyong baril sa inyong tahanan. Kahit pa kayo may LTO, may lisensya, mayroong PTC-4. Kung wala kayong exemption, kayo po'y lumalabag sa gun ban. Spokes, gusto ko lang i-clear, yung mga nahuli po sa gun ban, ano po ang pwedeng kaso na maharap nila? At if ever po, tapos na po yung election, will they get their guns back? Naku, hindi po. Ebidensya po yan. Dahil po paglabag sa gun ban ay isang kasong kriminal. Election offense po ito. May pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Ganyang kabigat po yan. Kaya po talagang please po, nakikiusap kami, makinig po at sumunod sa ating mga alituntunin. Opo. Sa tingin niyo po ba may possibility na bumaba itong mga election-related violence na to sa mga iba't ibang lugar na to kapag po nagsimula na ang campaign period sa lokal na election natin? Una po sa lahat, aaminin po namin, nakikita po namin na baka tumaas. Kaya nga po as early as now,
ay kaya talaga naghahanda po kami. Ina-anticipate na po namin na sa mga ilang lugar, lalo na yung red category areas, ay mahigpit po yung kanilang tunggalian, intense political rivalry. Kaya nga po magdadagdag tayo ng puwersa, babantayan natin, magsasagawa tayo ng peace covenant signing, pagpupulong, paghaharapin natin sa kanila, ipapaunawa natin na kaya nga kayo tumatakbo para maglingkod sa bayan. Eh bakit kayo magre-resort sa violence? Lalong-lalo na't may madadamay na kababayan ninyo. Alright, siguro po, pabigyan na rin po kami ng update dun po sa printing ng ballots ng COMELEC. Kaninang madaling araw po ay mahigit 48 million ballots at bago matapos ang araw po na ito ay 49 million ballots na po tayo. At kung walang problema, inaasahan namin matatapos ang pag-imprenta ng balota. By March, tapos po ang 71 million ballots and by second week of April, tapos po ang lahat ng verification at ready na kami to deploy sa iba't ibang lugar. Alright, sige, maraming salamat po sa inyong update. That was COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Thank you so much for joining us today po.